Paano punuan ang ALS recognition of prior learning o tinatawag na RPL form? Nag-aaral ka ba sa ALS at nais mong malaman kung paano pupunan ng tama ang RPL form? Kung oo, nasa tamang lugar ka. Sa videong ito, tuturuan kita ng step-by-step na proseso upang masiguro mong tama ang bawat detalye. Ang ALS Recognition of Prior Learning o RPL form ay mahalaga sa pagsusuri ng iyong mga natutunan at karanasan. Sasamahan mo ako habang pinupunan natin ito ng tama at kumpleto. Part 1, About Me. I-fill up ang kumpletong pangalan. Isulat ang iyong buong pangalan ayon sa iyong birth certificate o anumang legal na dokumento. Step 2. Sa antas, ilagay kung ikaw ba ay nasa A&E Elementary o ALS Junior High School. Siguraduhing tama ang antas na inilagay mo. Step 3. Ilagay ang pangalan ng Community Learning Center. Halimbawa, kung ikaw ay nag-aaral sa Barangay Concepcion, isulat mo ito bilang Barangay Concepcion CLC. Sunod, sa About Me section, punta tayo sa hobbies o libangan. Ano ang ginagawa mo sa oras ng pahinga? Maring ito ay paglalaro ng basketball, pagbabasa o pagsusulat. Sa interes o hilig naman, ano ang mga bagay na gustong-gusto mong ginagawa? Ito ba ay pagkanta, pagsayaw, o pagluluto? Sa ambisyon o mithiin, ano ang pangarap mo sa buhay? Gusto mo bang maging guro, doktor, o negosyante? Sa strength o kalakasan, ano ang mga bagay na palagay mo ay magaling ka? Maring ito ay sa matematika, pakikipag-usap, o sports. Weakness o kahinaan, ano ang mga bagay na kailangan mo pang pagbutihin? Maring ito ay pagiging mahiyain o ang hindi ka siguro sa iyong mga desisyon. Sunod, simpleng pangungusap tungkol sa pamilya. Ilahad sa isang pangungusap ang iyong pamilya. Halimbawa, ang pamilya ko ay masaya at lagi kaming nagtutulungan. Punta naman tayo sa Part 2 o mga karanasan. Sa Part 2, ang iyong karanasan ay nahati sa 7 ALS curriculum. Ito ay komunikasyon, sa matematika, agham, livelihood, at iba pa. Bawat curriculum ay mayroong kategorya na kung saan pumili ka lamang ng isa upang pagtuunan mo ng pansin o bigyan diin na masagot lamang ang mga tanong tulad nito. Ano ang karanasan mo? Halimbawa, nakatulong ka ba sa komunidad sa pamamagitan ng pag-volunteer? Pangalawa, kailan nangyari ang karanasan? Ito ay nailagay mo ang eksaktong pitsa o taon. 3, saan nangyari ang karanasang ito? Mangyaring ito ay sa iyong barangay o sa eskwelahan. Siguraduhing magbigay ng malinaw at detalyadong sagot upang mas maunawaan ng mga tagasuri ang iyong mga karanasan. Punta naman tayo sa panghuli. Huwag kalimutan ang panghuling bahagi. I-print ang iyong kumpletong pangalan, ipatong ang pirma sa itaas nito, at isulat ang pitsa kung kailan mo natapos ang pagpuno ng ALS RPL form. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, huwag kalimutang i-click ang iba pang naming video tungkol sa ALS at mag-iwan ng komento sa ibaba kung mayroon kang mga katanungan
Salamat sa panonood.